it will be an entirely new EDSA. Mas maiksing panahon, mas maayos at mas kaunting abala. Yan ang tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon sa bagong plano para sa naunsyaming EDSA rehabilitation na sisimulan sa bisperas ng Pasko, December 24. Ito ay 6 na buwan matapos ipahinto ni Pangulong Bongbong Marcos ang proyekto kasunod ng hinaing ng maraming commuter. Ayon kay Dizon, kung dati 2 taon ang pagkukumpuni, tatapusin na lamang ito sa loob ng 8 buwan. Upgraded din ang aspaltong gagamitin at pipiliin lang ang mga lugar na i-reblock. We will be using stone mastic asphalt technology. Makikita niyo ito mostly sa Japan. Ito mas matibay and mas madaling i-maintain. Mas mahaba ang maintenance life nung asphaltong to. Sisimulan ng unang phase mula Ross Boulevard sa Pasay hanggang Orense sa Makati. Pinakamarami raw kailangang ayusin mula Ross Boulevard hanggang Taft Avenue. Target itong matapos sa Abril pero naglagay ang DPWH ng palugit hanggang May 31. Mula 11 p.m. ng December 24 hanggang 4 a.m. ng January 5, 24 oras ang trabaho. Aga naman masyadong gagamit ng EDSA during this time. Pati pasahero sa busway, hindi din ganun kadami. So we will take advantage of that. Simultaneous ang gagawin natin dyan. Ang gusto natin mangyari, lahat ng reblocking works na kinakailangan for phase 1, tapos na by January 5, 4 a.m. Ayon sa DPWH, sisimula ng asphalt overlay ng northbound at southbound portions ng EDSA Busway mula rito sa Ross Boulevard hanggang Orense. Target yan tapusin hanggang January 5 o bago magsimula ang pasok sa eskwelahan at trabaho ng karamihan mula sa holiday break. Tiniyak naman ng mga otoridad na tuloy pa rin ang operasyon ng EDSA Bus Carousel sa panahong ito. Kapag ayusin na po yung innermost lane, ililipat po natin yung bus lane to the second line from the median. So gaganon lang po siya. Ngayon po, kapag naayos na yan, hopefully by January 5, ibabalik naman po natin. Again, with the barriers and proper markings po. Isa sa posibleng tamaan ng EDSA rehab sa Christmas break si Aaron Sotelo na nagtatrabaho sa Taguig City. May pasok daw kasi sila kahit holidays kaya ang gagawin niya na lang. Aga na lang siguro pumasok ko kaya wag na muna umuwi. Simula naman January 5 kung saan balik normal ang sitwasyon sa EDSA, ang sabi ng DPWH tuwing gabi hanggang madaling araw lang ang trabaho. Bagaman hindi apektado ang estudyanteng si Sheila Calubia, nangangamba siya para sa kanyang kaanak na gabi ang schedule. Meron pong mga call center. Opo, kaya po feel ko po kapag gabi po yung trabaho nila, kahit sabihin nyo pong gabi, syempre po babiyahe pa po sila. Dapat i-extend yung MRT hours po para po, syempre po mabawasan po yung hassle ng tita ko po and yung mga ibang tao na rin po. Sabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, sagad na ang kasalukuyang oras ng MRT3 para sa maintenance. Pero asahan naman daw ang dagdag na Dalian trains pati na ang mas maraming bus sa EDSA Busway kung kakailanganin. Giit naman ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, walang magiging pagbabago sa number coding. Matatanda ang umani ng batikos ang isinulong na ahensya na odd-even scheme sa original rehab plan na magbabawal sa mga pribadong sasakyan sa EDSA ng ilang araw. Ani Dizon, nakatipid din ang ahensya ng pondo para sa EDSA rehab mula sa 17 billion sa 6 billion pesos. Wala pang petsa kung kailan ang second phase na target ayusin ng Orense Caloocan dahil tatansyahin nila ito depende sa panahon sa Hunyo. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico, Newswatch Plus.